Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Setyembre 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:55 ng umaga. Alas 7:55 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo, ng Lunes at wala kaming pasok kasi nga ay Labor Day. Walang pasok. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa investigasyon na nangyayari dyan sa Senado, investigasyon ni Marcolita. Ang masasabi ko lang po dyan ay walang magandang mangyayari dyan sa investigasyon ni Marcolita. Opo. At yan ang nakikita natin. Ay kagabi nga ay pinapanood ko lang ay umaalis na ako eh. Tapos papanoorin ko na naman kasi nga hindi ko po hindi ko po masikmura. Opo. Alam ko kasi na na pigil yan pigil o kaya ay hindi rin sila igagalang nung tinatanong nila. Hindi sila igagalang kasi nga alam din na sila rin ang involved. Oh. Ngayon, sige nga paano niya iimbestigahan si Escudero? Paano iimbestigahan ni Marcolita si Escudero na kung saan ay mayroong involvement ito na 142 billion yung insertion noong 2025. Nag-insert siya ng budget. Aywan ko kung saan napunta yan, pero nag-insert siya. Ibig sabihin, hindi napag-usapan yan, pero inilagay. Paano niya iimbestigahan si Joel Villanueva, na kung saan ay yung 142 billion na insertion, 12 billion napunta kay mga project ni Joey Villanueva sa Bulacan. Paano niya iimbestigahan yan, hindi ba? Si Bungo, paano niyang iimbestigahan na yung tatay niya at yung kapatid niya sa ang tawag doon ay half brother o kapatid niya sa tatay ay at saka yung tatay niya ay involved din dyan sa ganyan, sa mga kontrata, hindi ba? Lumaki yung kontrata nila nung kapanahunan ni Duterte at hanggang ngayon. Hanggang po ngayon. Pero ay siyempre magsasalita yan hindi, wala siyang alam hindi ba? Ayaw niya ang corruption, hindi ba? Ganun lang po yan Dadaanin tayo sa mga mabubulaklak na salita. Kaya nga ako hinintuan ko na yung pakikinig kasi 11 minutes na nagsasalita si Bungo At saka si Mike Villar. Paano niya iimbestigahan yan? Ay dito po nag-umpisa yung mga ganyan, yung ganyang kalalaki na ghost project o yung mga hindi naman ginagawa na project o mga anong tawag doon? Underrated o under construction o wala sa hulog yung paggawa. Dito nang galing yan. Bakit? Kasi nga si Mike Villar, hindi naman engineer yan Paanong sa bagay, karapatan ni Digong na mag-assign ng Public Works Minister, hindi ba? Karapatan niya yan. Pero naman ay walang background Hindi niya alam yan, nababagsak ang tulay, hindi ba? At yan na nga ang nangyari
doon sa Cagayan, hindi ba? May bumagsak na tulay. O, hindi pa na-operate, hindi pa na-open. May dumaan lang ata na 2 dump truck na oversize, 2 magkasunod ay bumagsak na. Pero nahalata na rin po ng mga tao doon. Yung mga dumadaan doon, mga nakabike, nakamotor. Naandyan po sa mga YouTube, sila ang nagpatunay noon na sabi niya, nung dumadaan ako dyan, alam kong babagsak yan. Bakit? Ay umaalog na eh. O, umaalog na. At yun na nga ang nangyari. Hindi pa nag-operate, bumagsak na. O, ngayon lang nangyari yan na may ginawa na tulay na hindi pa dinadaanan, ay hindi balik kung 10 years na, 15 years eh. O kaya ay binaha, nakalkal yung yung pundasyon. Pwede yan, babagsak ang tulay. Pero sa ganun, ayan na nga, kasi nga kasalanan ni Duterte yan. Nag-appoint po siya ng DPWH minister na hindi walang background sa engineering. Bata pa ako, yung ina-appoint ni Marcos dyan, mga top-notcher sa board o kaya mga structural engineering. Nagmamasteral na sila. Pero ang number 1 dyan, mga top-notcher ng civil engineering. Hindi ko makalimutan si Hipólito at saka si Huinyo. Ay wala tayong magawa dyan kasi nga ay pinapayagan eh. Nag-umpisa yan kay Gloria Macapagal Arroyo nung inappoint niya si Ibdani, DPWH Secretary. Pero may background ang mga PMER. Alam ko may background yan sa engineering. Pero hindi pa rin sapat yun. Hindi pa rin sapat. Siguro sa mathematics o kaya sa yung pag-compute ng mga distance o ganun yan. Pero kulang pa rin eh. Iba talaga yung nag-aral ng civil engineering. Alam ko po yan kasi ako ay electrical engineering po ako eh. Mechanical engineering po ako eh. Alam ko po yan. Okay. Alam natin na hindi niya maiimbestigahan yan sila. At idagdag pa natin si Pulong Duterte. Hindi ba? May 51 billion din yan na na-assign doon sa distrito niya. Aywan ko kung panahon pa ng tatay niya na presidente. Hindi ko alam pero 3 years nakakuha siya ng 51 billion. Yan, sa ganyan, mga flood control project at saka yan siguro paggawa ng kalsada o mga school o paggawa ang pambayan ang tawag dyan. Paano niya iimbestigahan yan? Kaya ako, hindi na ako naniniwala dyan. Mas naniniwala ako dun sa proposal ng marami na independent body. Opo. At kukuha ng yung mamumuno doon, kung 3 sila yan o 4 o commission nga ay may kanya-kanyang linya na titignan. Opo. At hindi tainted. Kasi kung tainted, wala eh. Kung ang pangalan niya ay nadadawit siyempre, hindi rin niya tatanungin na maigi Ganun lang po yan. Yan po ang nilalakad ko dito. Yung magtatanong o yung grupo dyan sa Senado ay sila-sila rin yan eh. Opo.
paano nilang tatanungin yan? Paano aamin yung kontraktor kung ituturo niya yung nagtatanong sa kanya? Mali hindi ba? Oh, paano niya ituturo? Hindi ba? Sa bagay, ang isang kagandahan dyan, ang isang kagandahan po, unti-unti na-expose sila. Unti-unti lang. Kahit paano, na-i-expose sila. At nakasulat po yan sa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia ay, do not participate in the unfruitful works of devil, but rather expose them. Yan po ang nakasulat, have nothing to do with the unfruitful works of devil, but rather expose them. Ayan po Pero ang catch po dito, paano mo sila ma-expose kung nakapag-participate ka nga Hindi ba? Naandun yung hindi ka nakapag-participate. O ngayon, pwede mo silang i-expose. Ayan po. At yun po ang effective way na i-combat o labanan itong mga corruption na ito. Expose them. Pero nga, ang question ko nga dyan, paulit-ulit na lang ako, kung na-involve sila, mahirapan silang i-expose yan Kasi puproteksyonan nila ang sarili nila. Kaya dapat yan ay yung independent body. Na-involve na sila O ano pang sabi ng Biblia? Have nothing to do or do not participate in the unfruitful works of evil. O ayan nga, yung corruption na yan ay hamak mo wala namang ginawa na project binayaran, hindi ba? O ay di evil talaga yan. Evil po yan. At ako po ay naaawa sa ganyang mga tao. Bakit? Ay nakuan sila nadala sila ng evil. Naniwala sila sa evil. Na sige, magpayamang ka anak. Sige, magpayamang ka congressman. Magpayamang ka senador. Magpayamang ka kontraktor. At yung mga DPWH district engineer, mga inspector nila dyan, mga engineers nila, sige, magpayamang ka. Naniwala sila doon. Dahil magiging makapangyarihan ka. Pero ang Diyos po ang ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya niyang baliktarin lahat yan. Opo. At nangako po ang Panginoon na pagbabayaran yan. Pagbabayaran. Vengeance is mine. Sabi ng Panginoon hindi ba? Ay marami nang umiiyak po hindi ba? Marami na marami na. At iyon lang masira yung sasakyan mo dahil nalubog sa tubig, lugi ka na Hindi ba? Malubog sa tubig lang yan. Hindi ba? Dumaan ka dun sa baha. Ay ako nga ayaw kong dumaan sa baha kasi yung preno mga 3 araw yan wala na sira na yung preno mo gastos na naman yan ay kung yung pang natatangay ang bahay, hindi ba? Katulad yung napanood ko dyan sa Arayat, Pampanga natangay yung mga bahay, hindi ba? Kasi bumigay yung diki o yung flood control na 1 taon lang naman, hindi ba? 1 taon. At yung kay Guma, kay Richard Gomez, hindi ba? Pinakita po ayan na nga, impunity na nga Wala. Kasi nga, nasanay nung kapanahonan ni Duterte na binibilanggo pa yung mga whistleblower o kaya kinakasuhan o kaya ay minamaltrato. Opo. Ganun po yan Ay kaya ito, lumakas ang loob nila at ito na nga ngayon. Pansinin nyo po, yung mga senador na
na mahinga ng 3 taon, sila yung lumalaban ngayon, ay kasi nga wala sila ng 3 taon eh. Hindi ba? Wala eh. Oh. Kaya, bagamat siguro mayroon noon, maliliit lang eh. Mayroon na yan. Mayroon na mga ghost project yan. Pero ito ngayon kasi ay with impunity na eh. Wala nang batas-batas eh. Naniniwala sila na wala nang batas eh. Wala na o hindi sila maaabutan ng batas. Kasi nga lahat na eh. Oh, ganun po yan. Kaya nga ay kung talagang desidido ay magkaroon ng independent commission para dyan. At yung i-assign dyan, yung talagang walang bahid ng anomalya. Mga retire o mga pinuno ng mga association, ang dami po ng mga engineers na mga retire na kayang-kaya yan. O pag-aralan yan. O yung mga dati nasa COA, magagaling yan. Ako po, nung nagtrabaho ako dyan sa MWSS, believe ako sa mga COA eh. Believe ako eh. Kasi sumasama din sila sa amin yan eh. Sa installation ay ako kasi naka-assign ako sa installation ng pumping unit. Ngayon, naandun din sila eh. Pero umaalis sila agad. Hindi na nila hinihintay na matapos. Pero naandun din sila pag hinuhulugan namin ng pumping unit, yung deep well. Oh, hinuhulugan namin yan eh. Naandun din sila. Ini-inspect din nila eh. Oh, pero saglit lang sila kasi nga ang sabi nila, marami pa kaming pupuntahan. Oh, ay kami hanggang magdamag yan, hanggang hindi matapos na ihulog yung pumping station, yung pump unit. Oh, ngayon, after 3 years yan, babalikan nila. Opo. Kung minsan, tinatawagan nila ako. O, nagpapasama sila sa akin. Binabalikan nila. Ano kaya ko yung inu-audit nyo? Post-audit ito, sabi niya. After 3 years, babalikan nila yan. O, 3 years po ha, binabalikan nila. O kung minsan siguro, 2 years. Ay ano ka kung purpose yan? Titignan na naman namin kanya yan. O, tignan nila kung umaandar o naandun o ganun yan. Post-audit ang tawag nila. Ganun ba kako? Ay mas mahalaga ito, sabi nila. O, kaya alam ko yan. At mga engineers din sila eh, yung iba eh. Pero yung iba ay hindi naka-board. Usually ay civil service lang. O, ganun po yan. Ngayon ay ito po ang isishare ko sa inyo itong mga Bible verse. Bakit ko sinasabi po na walang mangyayari dyan? Opo. Walang mangyayari dyan sa investigasyon ni Marcolita. May expose lang may expose yung iba. Pero hindi complete yan kasi pagtatakpan po nila yan eh. O, sila magtatakipan dyan eh. O, at inumpisahan na nga ni Bungo, hindi ba? O, nagsalita na si Bungo, parang nililinisan niya ang kanyang pangalan. Ganon din sa ginawa ni Joel Villanueva, hindi ba? Walang senador na involved dyan. Sabi niya nung una ay ngayon, sige nga, sabihin niya yan. Ganun lang po yan eh. Hindi ba? Pero ito John 8 verse 13. The Pharisees challenge him. Si Jesus Christ po challenge po ng mga Pariseo. Kasi nagtitestify si Jesus Christ tungkol sa kanyang sarili. Na siya ay galing sa Diyos, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay isinugo ng Diyos. Opo.
na ang tatay niya ay Diyos. Yun ang sinasabi niya. Ay pero hindi naman niya sinabi na siya ay Diyos. Wala pong sinabi na ganun. Pero alam ko ang reason dyan, bakit hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Alam ko po ang reason dyan. Opo. Okay. Ngayon, ay ang sabi ng mga Pariseo ay, here you are again. Di ba? Oh, here you are, sabi niya ng mga Pariseo, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Ayan po. Kaya nga hindi valid ito eh. Hindi valid itong mga senador na ito na na-involved na magsasasalita sila dyan. Hindi po valid yan. Kasi alam ko nang sasabihin yan eh. Hindi ba? Alam ko na po ang sasabihin ng mga senador na yan. Yung mga involved na yan. Oh. At sinabi na yan ni Joel Villanueva. Oh. Nakakasuka raw eh. Hindi ba? Oh. At hindi rin siya involved at wala siyang alam. Oh. At hinihikayat pa niya na labanan natin, hindi ba? Ganun lang yan eh. Oh. Mayroon nga akong ito hindi ko makalimutan eh. Oh. Noon kabig siya ni Kwan eh, ni Tandang Marcos eh. Nung nawala si Tandang Marcos, ang sabi niya, nilabanan daw niya ang martial law. Sabi niya eh, hindi ba? Politiko po ito. O, ganun lang eh. Nilabanan ko kanyang martial law noon, sabi niya. Pero alam ko, kabig siya ni Marcos noon. O, umalis lang siya nung matatalo na. O, ngayon sasabihin niya, nilabanan ko kanyang martial law. O, mahirap kanyang kalabanin ang mga dambuhala. Sabi niya, ako mag-isa ko lang kanya, nilalabanan ko ang martial law noon. Ganun lang po eh. Hindi ba? O, ngayon ay ito nga ay here you are appearing as your own witness, your testimony is not valid. Hindi po valid yan. Kasi nga, iaangat lang nila ang sarili nila eh. O kaya sasagutin lang nila yung sinasabi ng tao. Ganun kay Bungo, hindi ba? O, ilan na yan? Dalawa na sila eh. O, si Joel Villanueva ang nauna, ang ngayon si Bungo. O, hindi raw siya involved. O, hindi raw pwedeng gamitin ang pangalan niya. Sabi niya eh. Ay sinong maniniwala dyan? Ay bakit lumaki yung mga kontrata, hindi ba? Ng tatay niya at saka yung half-brother niya. O, ayan po ano. Kaya, hindi sila pwedeng magsasalita dyan. Kasi nga, pupurihin nila ang kanilang sarili. Na ito nga nakasulat, not valid. Sa iba, not true. Yung mga papuri nila sa sarili nila. Sa iba, ang tawag dyan ay is nothing. O, ayan po, ang nakasulat sa Biblia. Is nothing, is not true, and is not valid. Ayan po, ano. Punta po tayo sa John 5, verse 31. If I testify about myself, my testimony is not true. Sabi po ni Jesus Christ, aminado siya. Hindi ba? Na kung mag-testify siya sa sarili niya, ay it is not true. Sabi niya. Aminado siya. Kasi nga, yan ang patakaran po ng, ng legal system natin eh. Bagamat si Jesus Christ ay hindi sakop ng legal system natin, ay umaamin siya. O, ay bakit natin hindi aminin ngayon, hindi ba? O, kung mag-testify ito si Bungo o mag-testify ito si Joel Villanueva, is not true. Kasi nga, nililinisan lang niya ang sarili niya, hindi ba? Ganun lang po yan eh. O, is not true. Pero nga, ang sabi ni Jesus Christ, but there is another one who will testify for me, sabi niya. The Father, ayun nga, John the Baptist, nag-testify din yan, na ito ay nauna pa sa akin ito eh. Sabi ni John the Baptist eh. Yung front-runner yan, hindi ba? Front-runner ni Jesus Christ yan eh. Pero ang sabi ni John the Baptist, ni San Juan the Bautista, ang sabi niya, nauna pa ito sa akin, sabi niya eh. Na yung mag-alis ng kanyang sintas, hindi ba? O magbitbit ng kanyang sapatos o sandalyas, hindi ba? Hindi ako nababagay, sabi niya. Sabi po ni John the Baptist yan, nag-testify po yan.
Hindi ako nababagay na magbitbit ng kanyang sandalyas. Hindi ba? Oh, not that I accept, sabi ni Jesus Christ, not that I accept testimony from men. Pero nag-testify sa akin si John the Baptist, sabi niya. O, sino pa? Si Moses wrote about me, sabi niya. Ang daming isinulat ni Moses patungkol sa akin, sabi niya. O, ay isinulat nga na manganganak nga ang isang birhin, hindi ba? Isinulat na yan manganganak, isisilang ang isang lalaki, hindi ba? O, na isang birhin. O, hindi ba? Noon pa yan O, nakasulat na yan pero ayaw nilang paniwalaan. Pero ang mas matindi, ang sabi po ni Jesus Christ, if you do not believe me, sabi niya, believe the works, sabi niya. Paniwalaan nyo yung mga ginagawa ko sa inyo, sabi niya. Ayun ang testimony niya. O, kung hindi ko ginagawa ito sa harapan nyo, na wala naman makakagawa nito, wala makakagawa nito sabi niya ay wag kayong maniwala sa akin. Pero kung ginagawa ko, paniwalaan nyo, sabi niya. Kaya nga, mahalaga yung works Ano bang ginawa nito ni Joel Villanueva at saka ni Bongo? Ano bang ginawa nila? Ayan nga, pagtatakpan nila yan O, yung mga pinagagawa nila at ngayon nga ay lumalabas na, hindi ba? O, John 8:54, Jesus answered, if I glorify myself, halos parehas din ito, if I testify for myself, if I glorify myself, my glory means nothing. Ayan po, hindi ba? Paulit-ulit na lang po the one who glorifies me is my Father, in whom you say He is our God. Ayan po, ang nag-glorify sa Kanya ay yung Kanyang Ama. This is my beloved Son. Sabi niya nung Ama nung Diyos Ama, this is my beloved Son, nung siya ay binautismuhan sa ilog ng Jordan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased, sabi niya. Nalabis kong kinaluluguran, sabi niya. Ito ang minamahal kong anak, nalabis kong kinaluluguran. At doon din sa Mount of Transfiguration, yun din ang sinabi. Doon sa Mount of Transfiguration, narinig nun 3, hindi ba? Yung kasama niya, si Pedro, si John, at saka sino pa yung isa? 3 yung kasama niya Nung si Jesus Christ ay nag-transfigure, mas maliwanag pa siya sa araw. Mas maliwanag pa siya sa sikat ng araw. Kaya yumuko sila Pedro Pero ang sabi ng Ama sa kanila, this is my beloved Son, sabi niya. Hear Him. Pakinggan nyo siya. Sinabing ganun, this is my beloved Son. Pakinggan nyo siya. Ayan po, hindi ba? Kaya ang nag-glorify ay yung Diyos Ama. Pero ito naman, sino mag-glorify sa kanila? Ay sila lang Paano mong paniniwalaan yan, hindi ba? Sa issue, iiwas nilang sarili nila. Hindi na sila kasama. Pero sa una, kasama sila. Ay sila ang nagpa-follow up ng budget idagdag mo ito, alisin mo. At ang masama sa ginawa nila, alisin nyo yan, tinanggal nila doon sa education, hindi ba? Tinanggal nila doon sa health department at saka education department, tinanggal nila. At ito ang isaksak mo. Insertion nga ganun po yan. Sa unang kasama sila. Ngayon, hindi raw nila alam. Kaya walang mangyayari dyan. At yun nga, uulitin ko lang ay paunti-unti lang, mayroon tayong malalaman ng bahagya o mai-expose sila. Yun lang ang natin. Parang compensation natin dyan o kaya ay parang
yung pampalubag loob, hindi ba? Pampalubag loob lang yan. Pero hindi 100% i-expose nila ang sarili nila. O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana ay may natutunan tayo, at dalayan ko po sa Panginoon na may wisdom tayo na kukuha sa Kanya, at muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.